Pinoy teacher ako sa Amerika. Of course, may 2 hours kang planning period every day para di ka na mag-uwi ng trabaho. Of course, kung i-give up mo ang isa sa mga planning periods mo at tatanggap ka ng additional o supplemental na klase, may additional pay ka. Of course, sa tuwing classroom observations dito, angat na angat ang galing ng mga Pinoy. Hitik na hitik daw sa pedagogical strategies at the same time para daw laging demo teaching fest. Of course, 4 na beses ang classroom observations dito sa unang taon. Pero sa ikalawang taon mo, 2 na lang. Isang informal observation na tumatagal ng 10 to 15 minutes at isang formal observation na tumatagal ng 30 to 40 minutes. Of course, ang promotion dito nakasalalay sa galing mo. Sarili mo lang ang kalaban mo. Kapag mahusay ka, as measured by the performance rating tools, may impact ito sa possibility ng promotion mo. Of course, halos taon-taon may salary increase. Gaano kataas? Iba-iba. Depende ito sa performance rating mo. Of course, kung nakabakasyon ka at gusto ka nilang ipadala sa training, all expenses paid. Bibigyan ka nila ng allowance para sa food, travel, and hotel accommodation. At nagwo-worry ka kasi mawawalay ka sa pamilya mo ng bakasyon? Don't worry, pwedeng-pwede mong isama ang pamilya mo. Of course, pinaghirapan mo ang master's degree o doctorate degree mo? Huwag kang mag-alala, may karampatang dagdag sahod yan. Of course, in here, they really value your experience. Meron silang matrix na nagsasaad ng additional pay mo na nakadepende sa number of teaching experience mo. Good news, in-acknowledge nila ang 9 na taong teaching experience ko sa Pilipinas. Of course, walang age limit dito. Of course, wala ditong advisory class. Students, just come and go. Wala kang added responsibility and accountability. Of course, hindi dito sunod-sunod ang klase. May interval. Hindi gaya ng ating nakagisna na halimbawa, 7 to 8, English, 8 to 9, Mathematics. Dito, may 7 minutes interval. Halimbawa, 7 to 8, English, 8:07 to 9:07, Mathematics. Bakit? Para may 7 minutes na time si teacher na makapag-transition para sa next na klase, makagamit ng banyo, at para naman sa mga bata, makapag-travel sila from one classroom to the next. Of course, kung mag-tutor ka o magre-remedial ka after school para sa mga catch-up lessons and competencies, may extra pay ka din per hour. Of course, bawat classroom dito may ganitong button that you can press in order for you to communicate to the admin. Halimbawa, may student na sobrang nag-misbehave, hindi na tolerable o hindi na manageable. You can press this and somebody will pull the student out of your class para tuloy-tuloy pa rin ang teaching and learning. Of course, bawat staff dito sa district ay may clickable security badge na magagamit mo sa mga emergency situations. Halimbawa, accidents, injury, o kahit anong kahina-hinalang threat sa security ng eskwelahan. Kapag kinlik mo ito, maa-alert ang admin at malolocate ka nila kung nasaan ka at pupuntahan ka agad nila. Samantala, kung susunod-sunurin mo naman ang pag-click ng 7 beses o higit pa, hindi na lang eskwelahan ang maa-alert. Maa-alert na rin ang buong district at ang buong city. Darating na ang mga sheriff, rescue team, firefighters, and ambulance. Of course, may chance ka rin makapag-travel sa iba't ibang mga states katulad ng New York, California, Texas, Arizona, katulad ng iba. Hindi muna ako kasi pinaprioritize natin munang isettle ang mga loans na naiwan natin sa Pilipinas. Teka, 2:45 na, uwi na ako. Salamat, ingat, paalam! Ito po ulit si Sir Bibal. Maraming salamat po Pilipinas sa pagtangkilik at pagsuporta ninyo sa part 1 ng Of Course video ko. Makakaasa po kayo na patuloy po tayong gagawa ng mga makabuluhan at informative videos. Ito po ay katuwaan lang at makapagbigay din po tayo ng inspirasyon sa ating mga kapwa guro na nandito sa Estados Unidos o nandyan po sa Pilipinas. Sa mga susunod pong mga araw, gagawa din naman po tayo ng episodes or mga video compilation tungkol naman po ano-ano po ang mga challenges ng mga guro dito sa Estados Unidos. Kaya manood, mag-share at abangan nyo po ang ating susunod na mga episodes. Si Sir Bibal po, salamat!